Sa isang pagkakataon habang nasa iba pa ring anyo si Ruro ay nilapitan si Olive ng ating pangunahing bida at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya, dahil mukha raw itong sobrang pagod. Sumagot ang binata na masama ang naging gabi niya at nagkaroon siya ng isang napakakakaibang panaginip. Sa panaginip na iyon isa siyang napakalaking mountain wolf at ang pakiramdam ng naaamoy ang lahat sa paligid niya ay sobrang kakaiba para sa kanya. Tuluyang binaliwala ni Olive ang bahaging iyon ng paliwanag at nagsimulang magkwento na nagre-research siya tungkol sa lahi ni Ruro at ayon sa kanya, naniniwala siyang mas bagay kay Ruro ang pagiging isang succubus, bagay na ikinagulat ng lahat ng naroon. Pati ang dwarf ay nagtanong kung ano ba talaga ang isang succubus, kaya nagsimulang magpaliwanag si Olive at sinabi niya na ito ay may kaugnayan sa isang sinaunang uri ng lahi at para mas maunawaan ang paksa, kailangan munang maintindihan ang kaunti tungkol sa mga umiiral na lahi. Una ay may mga tao na marurupok ang katawan ngunit napakatalino at sumusunod naman ang mga beastman, na mas umaasa sa instinct na mas mababa ang talino ngunit napakalakas sa pisikal. Mayroon ding mga dwarf na kilala sa pagiging bihasa at higit sa lahat ay sobrang tigas ng ulo. Sa kabila nito ang mga lahing ito ay itinuturing na humanoid kahit na medyo naiiba kumpara sa karaniwan. Sa ilang pagkakataon ay may mga lumilitaw na mga bersyon ng mga lahing ito, tulad ng mga vampira, werewolf, jellyfish o sirena. Ang mga individual na ito ay ipinapanganak na may mga katangiang minana mula sa napakasinaunang mga lahi at iyon ang tinutukoy ni Olive. Ang mga bersyong ito ay tinatawag na mga ancestral species tulad ni Ruro. Gayunpaman ay hindi pa rin lubos na naiintindihan ng lahat ang paliwanag at may ilan na umaamin na halos wala silang naintindihan. Sa madaling salita ang mga ancestral species ay bihira, halos parang alamat at napaka-espesyal. Para mas maging madali ay hiniling ni Olive na isipin nila ang isang hindi pangkaraniwang sitwasyon, tulad ng biglang paglitaw ng isang diwata sa gitna ng mga elf at oo, mismong ganoong diwata at ito rin ay maituturing na isang sinaunang lahi. Nagsimulang magtaka si Hajime kung talagang nasusundan pa ba ng dwarf ang usapan at sinabi ni Olive na oo, at buong kumpiyansa niyang idinagdag na ang pinakamainam na paraan para makumpirma ang lahat ng ito ay ang pagsubok sa ibang uri ng succubus. Binanggit niya na may kilala siyang isang ngunit pakiramdam niya ay baka hindi iyon magandang ideya. Makalipas ang ilang araw at nagtungo ang grupo sa isang lugar at nagulat sila nang makita na napakaraming lalaking nagtitipon doon. Tila nabighani ang mga tao sa presensya ng isang babaeng itinuturing na napakaganda. Kahit na nasa gitna sila ng kawalan ay may isang lalaking nag-alok sa kanya ng pera bagay na hindi na bago, ngunit hindi ito pinalampas ni Veronica at ang pangalan ng babae ay hindi binanggit, at diretsahan niyang sinabi na basura ang inaalok ng lalaki dahil wala man lang itong sapat na bronze coins para bayaran ang kalahating oras. Dagdag pa niya na baka sapat na ang kalahating oras kung marunong lang itong gumamit ng oras, pero malinaw na mas gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa ibang paraan dahil sa kahihiyan. Nagalit ang lalaki, tinawag siyang mayabang at sinabing makukuha niya ang nararapat sa kanya. Ngunit alam ni Veronica na isa lamang siyang pangalawang klaseng adventurer na hindi man lang taga roon kaya nang walang kahirap-hirap, hinaharangan niya ang atake nito at malakas na itinapon palayo at tumama sa iba pang lalaki. Lalong naging kaakit-akit si Veronica dahil sa ugaling iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na sa lungsod na iyon ay may isa pang gumagawa ng kaparehong uri ng negosyo at may tao na nagtangkang agawin ang kanyang mga kliyente mula sa labas, na malamang iyon ang nais nilang ayusin sa naging negosasyon. Naiirite si Veronica dahil napakadaling makalimot ng mga beastman, kaya naisipan niyang suntukin muli ang lalaki para lang makita kung gagana ng mas maayos ang utak nito at sa huli ay tumakbo palayo ang lalaki. Pagkatapos ay ginamit ni Veronica ang upuan na inuupuan ng blondeng lalaki na ikinagulat ng lahat. Napansin ni Veronica na bumalik na ang pangunahing bida at magalang niya itong binati at maya-maya ay sabay-sabay na silang naupo upang kumain. Tinanong ni Ruro ang bida kung ano ang bagay na iyon at ipinaliwanag niyang iyon ay isang upuan. Sinabihan ng waitress na huwag tumingin si Ruro subalit naging mausisa si Veronica at nagtanong kung kailan pa raw nagsasalita ang mga upuan. Bumalik sa usapan ay tinanong ni Veronica kung dapat bang makipagkamay si Ruro sa dwarf at sa sandaling mangyari iyon, sa loob lamang ng ilang segundo ay nagbago si Ruro at naging isang ganap na babaeng may sapat na gulang. Nabigla si Natalie at ito ang waitress, sa sobrang ganda ng anyo ni Ruro at ipinaliwanag ni Veronica na nakumpirma nito ang kanyang hinala na si Ruro ay isang succubus.
Masaya si Ruru dahil hanga siya kay Veronica at bukod sa pagiging malakas, tinanong niya kung ang kanyang kinabukasan ay maaaring kasing ganda ng kanyang kasalukuyan. Sumang-ayon ang babaeng may lilang buhok at sinabing maaari niya itong sanayin at tinanong ng bata kung bakit kailangan ang pagsasanay, at sagot ni Veronica ay gusto niyang makita ang mga lalaki na dumaraan sa paghihirap, na lubhang ikinagulat ng lahat. Inisip ni Hajime na dapat niyang bayaran si Veronica sa pagtulong na makumpirma kung si Ruru ay isang succubus cub, ngunit sinabi nitong hindi na kailangan at pinilit ng bida na magtakda siya ng presyo, ngunit sumigaw si Veronica na wala siyang kailangan. Binanggit ni Hajime na tila komplikado talaga ang personalidad niya, gayunpaman ay iginiit ng bida na mas gusto niyang magbayad ngayon dahil ayaw niyang may utang at patuloy na sinasabi ni Veronica na hindi na kailangan, ngunit ayaw niyang umalis ito nang walang kapalit. Sa huli ay inimbitahan na lamang niya itong kumain at inutusan niya si Natalie na magdala ng 2 malaking baso ng beer, tinanong ni Ruru kung ano iyon at sinabi ni Hajime na maiintindihan niya kapag tumanda na siya. Naging mausisa si Lana at gustong tikman iyon at sa huli ay binanggit ni Hajime kay Ruru na kainin na lang lahat ng karne, hindi inaasahan ni Veronica na makakita ng ganoong kakaibang eksena at kinaumagahan, habang natutulog pa ang dalawa may narinig si Ruru na kumakatok sa pinto at binuksan niya ito. Si Veronica iyon na bumati ng magandang umaga at pinagmamasdan si Ruru ng may interes, dahil gusto niya ang katotohanang kapareho niya ito ng uri at maya-maya. Nagising ang bida at tinanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Pagkatapos ay tinanong ni Veronica si Hajime kung maaari bang ibigay sa kanya si Ruru, biglang bumibigat ang atmosfera at nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan na hindi agad naunawaan ng bida. Ipinaliwanag ni Veronica na marami sa mga babaeng nagtatrabaho sa kanya ang nagretiro na, at ngayon ay naghahanap siya ng mga bagong kasama at itinuturing niya si Ruru bilang isang perpektong hilaw na diamante. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Hajime ang kanyang ibig sabihin. Kaya nagsimulang magpaliwanag si Veronica sa mas depensibong paraan, sinasabing si Ruru ay isa ring azukubos na isang tunay na diamante sa hilaw na anyo na kailangang hasain, upang magamit ang kanyang kagandahan sa malalaking gawain. Sinubukan ng pangunahing bida na itanggi ito ngunit pinutol siya ni Veronica at sinabing mukhang magkasundo naman sila ng mabuti. Sumagot si Hajime na sa totoo lang ay hindi naman talaga sila ganoon ka-close at dahil sa mga salitang iyon ay kitang-kita na nayayanig si Ruru. Napansin ni Veronica na mas gumagana pa ang plano niya kaysa sa inaasahan at nagkomento na parang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sinubukan pang magpaliwanag ni Hajime at sinabing hindi naman ganoon na kahit pabiro ay hindi, ngunit ang mga salitang iyon ay parang direktang suntok sa damdamin ni Ruru. Nakita ni Veronica ang pagkakataon at ginamit ang sandaling iyon upang sabihin sa bida na kung isasama niya ang dwarf, maaari na itong magpatuloy sa mga pakikipagsapalaran niya ng mag-isa hanggat gusto niya. Tinukso pa niya ito at tinanong kung hindi ba siya iiyak kapag nawala si Ruru dahil sa sobrang inosente ng bida. Sobra ang naging reaksyon niya at sumigaw na hindi at hinding-hindi siya iiyak at sa halip, sinabi pa niya na mas magiging epektibo raw si Ruru kung malayo sa kanya. Sa mismong sandaling iyon ay napagtanto ni Hajime kung gaano kalaking katangahan ang nasabi niya, dahil dito ay unti-unting lumayo si Ruru at halatang lungkot at nagulat si Veronica sa antas ng pagiging inosente ng bida, ngunit sinabi na minsan ay talagang nangyayari iyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang isama si Ruru at sa totoo lang ay kahanga-hanga kung paano namanyobra ni Veronica ang lahat ng ito. Naiwan si Hajime na nakapako sa salitang katangahan at pilit inuunawa ang nangyari kahit hindi niya lubos na maintindihan. Kinabukasan ay nagtipon ang lahat upang pumunta sa dungeon at mangolekta ng luminous stones at sinabihan ni Hajime si Ruru na mag-ingat at huwag maliligaw, subalit tila wala ng laman ang kanyang kalooban matapos masaktan ang kanyang damdamin, at malinaw na hindi iyon ang kanyang kasalanan. Si Hajime naman ay kumilos ng tila walang pakiramdam at tinanong niya kung ano ang problema at kung ano ang pinakamagandang solusyon. Sumagot si Ruru na masama ang pakiramdam niya dahil iniisip niyang wala siyang silbi at agad namang sinabi ng bida na hindi iyon totoo. Sinamantala ni Veronica ang pagkakataon upang lalo pang magulo ang sitwasyon at ipinaliwanag na sinabi lang ni Hajime kay Ruru na kumalma dahil hindi naman siya walang silbi. Nagkomento ang maliit na lalaki sa bida na pinoprovoke lang daw ni Veronica si Ruru, kaya ito naiinggit at gustong manghimasok sa kanyang mga lihim. Tinanong din niya kung sino ba talaga si Hajime dahil hindi naman daw siya opisyal na ipinakilala noong nasa loob na sila ng dungeon,
Kinausap ni Veronica si Ruro at ikinwento kung paano niya binuksan ang kanyang tindahan at ang tungkol sa kanyang buhay. Nagsimulang magduda si Hajime kung totoo ba talaga ang lahat ng iyon at mukhang determinado si Veronica na isama ang dwarf, kahit alam niyang malaya si Ruro na pumili ng sarili niyang landas at sa sandaling iyon, binalaan ang grupo na mag-ingat sa isang bitag na nasa unahan. Kahit pwede sanang mailigtas si Ruro ay hinawakan siya ni Veronica at hinihila palayo nang hindi alam ng iba kung saan sila napunta. Sinubukan ni Jim na paandarin muli ang bitag ngunit hindi ito gumana at tinanong ng blondeng babae kung may mga halimaw pa ba sa dungeon, at sumagot si Hajime na may 12 palapag pa at hindi niya maalala na nalinis na nila ang mga halimaw sa mas mababang mga antas. Ang pinakaikinababahala niya ay kung pumapalya ang bitag ay maaaring mapaligiran si Veronica ng lahat ng natitirang halimaw, na magiging lubhang mapanganib at iminungkahi ng blondeng lalaki na hanapin sila sa mga mas mataas na palapag kahit delikado. Sumang-ayon dito ang bida at kung nasa mga unang palapag lamang sila, hindi raw sila mahihirapang mabuhay. Gayunpaman ay humingi pa rin ng paumanhin si Hajime dahil hindi siya agad nakapag-react, at sinabing labis siyang nababagabag sa nangyari at tinanong ng assistant kung paano na niya siya tatawagan ngayong magkasama na silang nagtatrabaho. At sumagot siya na maaari niya siyang tawaging baboy. Mukhang gusto niya ang palayaw na iyon kaya't hindi na ito ikinagulat ng kahit sino at hindi na rin nakakagulat na gusto niyang magsilbing upuan para kay Veronica, samantala ay hiniling ni Ruro kay Veronica na manatili sa likuran niya, dahil nadamay ito sa lahat ng ito kahit pilit siyang nagpapakatapang. Tinukso si Ruro ni Veronica na halatang napapansin kung gaano siya natatakot sa paligid at humingi ng paumanhin si Ruro at sinabing nalilito siya. Pero tiniyak niyang paprotektahan niya si Veronica at tinanong ng babaeng may lilang buhok kung hindi ba siya natatakot, at sumagot si Ruro na hindi dahil hindi pwedeng magpadama na ang takot sa isang adventurer. Dagdag pa niya ay pinaparalisa ng takot ang katawan at isipan na hindi kailanman kapakipakinabang. Naisip ni Veronica kung si Hajime ba ang nagturo sa kanya ng lahat ng iyon at kung ganoon, baka isa nga siyang mabuting guro. Ipinagpatuloy ni Ruro na dapat pigilan ng mga adventurer ang takot at gumawa ng mga desisyon ng mahinahon ngunit kapag kaharap na ang isang halimaw, tuluyan siyang napaparalisa at gayunpaman tila gumana ang plano ni Veronica. Sa isang malupit na atake ay diretso niyang ipinadala ang nilalang sa kamatayan. Sinabi ni Ruro na kamangha-mangha si Veronica at sumagot ito na hindi lang kagandahan ang mahalaga sa buhay. Pagkatapos ay tinanong niya kung hindi ba nakaramdam ng takot si Ruro nang mapako siya sa harap ng halimaw. Pilit na hindi nagpapakita ng kahinaan at iginiit ni Ruro na hindi siya natakot at iginiit na patutunayan niya iyon, hirap na hirap siyang sumulong ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, bumalik siyang tumatakbo na takot sa nakita niya. Pinagsabihan siya ni Veronica na huwag sisiga dahil lalo lamang itong aakit ng mas maraming kaaway. Hindi maiwasan ni Ruro ang takot ngunit pinaalalahanan siya ni Veronica na kung gusto niyang maging adventurer, kailangan niyang harapin ito. Nakatulong ang mga salitang iyon upang maibalik ang kaunting kumpiyansa ni Ruro at unti-unti siyang kumalma. Tinanong ng babaeng may lilang buhok kung nasaan ang labasan at sinabi ni Ruro na sundan na lamang siya. Kinwestiyon ni Veronica kung paano siya nakakasiguro at ipinaliwanag ni Ruro na ginagabayan siya ng instinct ng isang adventurer. Tiniyak niya na naroon ang labasan sa direksyong iniisip niya at laking gulat nila nang makarating sila sa isang palapag na may isang walang laman na kabaong. Parang maiiyak si Ruro sa sobrang frustration dahil bukod sa maling daan ang kanilang tinatahak, tila nauwi rin sa wala ang lahat. Gayunpaman alam niyang hindi makakatulong ang pag-iyak sa sandaling iyon, kaya hiniling niya kay Veronica na magtago sa loob ng kabaong upang mailigaw ang kaaway kaso napansin ni Veronica kung gaano nanginginig ang katawan ni Ruro at pinigilan siya. Sinabi niyang mas mabuting magtago na lamang silang dalawa, dahil ang subukang ililigaw ang kalaban sa ganoong paraan ay siguradong haantong sa kamatayan at hiniling niya kay Ruro na sumunod na lang sa kanya papunta sa kabaong, ngunit nahulog ang espada ng dwarf sa lupa at bumalik siya upang pulutin ito. Pinigilan siya ni Veronica at ipinaliwanag na wala ng oras para doon at habang nakatago na sila, napansin ng babaeng may lilang buhok na hindi naman ganoon katalino ang halimaw at tinanong niya si Ruro kung bakit gusto nitong maging isang adventurer, gayong halatang hindi ito angkop sa kanya. Sumagot si Ruro na bata pa siya at hindi pa niya alam kung saan siya magaling o mahina at sinabi ni Veronica na dahil pareho sila ng lahi, madali siyang kumita ng pera at maaaring ganoon din ang gawin ni Ruro kung pipiliin niya ang landas na iyon.
Pinapaalala niya na ang kagandahan ay isang makapangyarihang talento na hindi lahat ay mayroon. Nagsimulang mag-isip si Ruro at naalala ang mga sinabi ng pangunahing bida at iniisip na baka may mas epektibong paraan para magpatuloy nang wala siya. Unti-unting naniwala siyang baka tinitingnan siya nito bilang pabigat dahil wala siyang talento sa pakikipagsapalaran. Sa sandaling iyon ay dumating si Hajime at ang Cyclops sa lugar at walang pag-alinlangan ay inatake niya ang nilalang. Para sa bida ay napakahina ng halimaw para pag-aksayahan ng pansin kaya't natalo niya ito sa isang hampas lang at ang tanong na lang ay nasaan na ang dalawang iyon. Ang nakita niya lamang ay ang maliit na espada ni Ruro na nakahandusay sa lupa at ang unang pumasok sa isip niya ay napahamak ang tanga na bata. Sa palapag na iyon ay tiyak na masama ang magiging kahinatnan ng ganoong sitwasyon. Napaisip siya na ang mga dungeon ay laging mapanganib na lugar kung saan hindi maiiwasan na makaharap ang mga halimaw. Doon ay may mga laban na napapanalunan at may mga laban na natatalo at ang pagkatalo ay maaaring mangangahulugan ng kamatayan. Ang pag-iisip pa lang nito ay labis na siyang nayayanig at inisip niyang ganoon din ang maaaring nangyari kay Ruro. Kasabay nito ay nauunawaan niyang ito ang panganib na tinatanggap ng mga pinipiling mamuhay bilang adventurer, at wala talagang paraan para maiwasan iyon at pagkatapos ay nagpasya siyang buksan ang kabaong. At nagkomento si Veronica na nahuli na sila dahil hindi nila ito napansin kanina. Halos maiyak si Ruro na hindi lang dahil sa takot na dinanas niya kundi dahil din sa ginhawang makita siyang ligtas, ngunit pinigilan niya ang sarili at ginawa niya ito dahil gusto niyang maging isang tunay na adventurer, isang taong may matatag at matibay na loob. Nagbago ang ekspresyon ng bida at napalitan ng isang malaking ngiti at pagkatapos ay nagpatuloy na silang lahat sa pangungulekta ng luminous stones. Habang nagtatrabaho sila ay maingat na pinagmamasdan ni Veronica ang lahat na sinusuri ang bawat detalye. Tila may nabuo siyang ilang conclusion ngunit naalala niya na wala ang kanyang upuan sa malapit, at total ay nasaan nga ba ang lalaking iyon at sa totoo lang ay hindi na niya alam kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Sa pagtatapos ng araw ay nagtipon ang lahat upang ipagdiwang ang magandang naging trabaho nila. Ikinalat ng lahat ang pagkagulat nang makita na pati ang upuan ay ligtas na nakalabas sa lahat ng kaguluhan at tinanong ng tagapangalaga si Ruro kung ano ang nangyari sa kanya, dahil napansin niyang malungkot ang itsura nito. Malungkot na sumagot si Ruro na baka wala talaga siyang talento para maging adventurer at nauuwi lang siyang pabigat, gayunpaman ay hiniling ng bida na tanggapin niya ang sarili niya at sinabing ang talento niya ay ang kanyang ngiti. Ayon sa kanya ay sapat na iyon at biglang sumaya si Ruro na parang isang inosenteng bata nang marinig iyon, dahil dito ay binanggit niya sa kanya na kumain ng marami at e-enjoy ang handaan at tinanggap niya ito ng walang pag-atubili, kaso hiniling na tigilan na ang pagtawag sa kanya ng tanga at tahimik na pinanood ni Veronica ang buong eksena. Sa huli ay tinanggihan ng dwarf ang alok ni Veronica na magtrabaho sila ng magkasama. Ipinaliwanag niya na ang talento ni Ruro ay ang pagngiti na parang isang succubus at eksakto tulad ng sinabi ng pangunahing bida, at sa kaibuturan ng kanyang puso ay tila tama nga ito. Pakiramdam ng babaeng may lilang buhok ay parang nakapasa siya sa isang uri ng pagsubok at tinanong ni Hajime kung sino ang nag-aprobo sa kanya, at ipinaliwanag niya na sa totoo lang ang pangunahing bida ang sinusubok niya. Kung nagtangka itong gumawa ng masama sa sinuman sa kanyang paligid o sa kanyang lahi na tinatawag na succubus, nagcast na sana siya ng isang kakilakilabot na sumpa at sa kabutihang palad, hindi na iyon kinailangan at nagtapos ang lahat ng maayos.